Puso, sa pagkakataong ito, ikaw na mag-introduce, partner. Yes, nasa linya na po natin live via Zoom. Wala pong iba kundi si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Magandang umaga po, Congressman, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Ay, magandang umaga, Isa, at magandang umaga rin kay Nympha. Opo. Good morning, sir. Umpisahan ko na, Congressman Tino, kasi po may mga allegations si Senator Amy Marcos, including po na gagamitin di umano itong 2026 national budget para sa panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo ho ba may mga naririnig din ho kayo na kahalintulad na usapin? Ano pong masasabi nyo rito? Ang masasabi natin yung budget naman sa ating sistema ng politika, palaging ginagamit yan bilang carrot and stick, di ba? Ibig sabihin nun, generally, no, para sa in the first place, paano ba nakabubuo? Kung sino man ang manalong presidente, paano ba nabubuo ang isang super majority, no, na sumusuporta sa Pangulo, no? Pagunahin, ito ay dahil sa control ng presidente sa budget, di ba? Ibig sabihin nun, ng control sa budget, pagunahin ang control niya ay sa release ng budget, no? So ibig sabihin, kung kaaway ka halimbawa ng administrasyon, pwedeng ipitin ang release ng budget para sa mga proyekto sa iyong distrito or kung ano man. So samantala, realidad din na ang administrasyon may kakayahan na magbigay ng dagdag na mga rekurso para sa bilang pagsuporta sa iyo dahil sinusuportahan mo ang administrasyon. So, totoo yan para sa lahat. No? Para sa lahat ng presidente. Yun nga ang tinatawag nating pork barrel system. No? So yung sinasabi ni Senator Amy, totoo yan para sa lahat. Whether at ginagamit yan ng lahat ng administrasyon para magtulak at pagpasa ng kanyang legislative agenda sa Kongreso. Ginagamit ng sino mang presidente para maipasa ang mga legislative. Kaya nakapagpapasa ng mga, mabilis na nakapagpapasa ng mga batas kahit pa kontra ito sa interest ng mamamayan. Halimbawa, kaya in the past, nakapagdeklara ng martial law sa buong Mindanao ang mga Duterte o nakapagpasa ng mga dagdag na buwis sa taong bayan. So, ngayon po kasi Congressman Tino, merong bagong post din si Davao City Representative Paulo Duterte, ang kapatid po ni Vice President Sara Duterte. And basahin ko lamang po yung bahagi ng kanyang statement. No? Alam ng lahat na sa politika, walang libreng pirma. Kaya bago pa kayo pumirma, sagutin nyo muna ang taong bayan. Ano ang kapalit? Sino ang nagdikta? At kanino kayo tunay na loyal? Ito po patungkol pa rin sa impeachment complaint laban sa kanyang kapatid. Kong. Ang hirap kay Congressman Pulong, baka ang unang-unang tanong na dapat niyang i-raise ay may lehitimong issue ba na pinagbabatayan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. No? At so, sagot doon, meron confidential funds. Pagwaldas ng confidential funds. Hindi lang yung 125 million na naubos in 11 days, kundi 612.5 million yan in total. So may issue. At pangalawa ay, dapat bang managot ang Vice Presidente dito? At again, malinaw na yes ang sagot sa dalawang tanong na yon. No, so yun ang pinaka-basic na mga tanong dito na hindi ina-address kahit dun sa post ni Representative Pulong, at parang pinalalabas niya na purely
political o pawang politika lang ang issue laban kay Vice Presidente. Ang totoo, meron talagang winaldas at ibinulsa o nawalang confidential funds. No, at napakaraming ebidensya dito. Apo. I-confirm ko lang po kasi bagamat may mga lumalabas ng mga information na magsasampa raw po yung grupong bayan ng panibagong impeachment complaint. Kayo po ba sa Makabayan? Kayo po yung mag-e-endorso nito? Tama ho ba? Tama po. No, kung magdesisyon na mag-file muli ng impeachment complaint versus versus Vice President Duterte, ay kami po handang mag-endorse dito. Opo. And bukod po doon sa mga nakalipas kasi na grounds na ginamit for impeachment complaint, meron pa ho ba kayo nakikitang bago? Kasi baka isipin din ng ating mga kababayan ito magiging recycle lang nung unang impeachment complaint. Well, alam natin ang bagong development ay yung paglitaw ng isang Ginoong Madriaga, 'di ba? Na nagsubmit ng affidavit sa ombudsman at among others, yung kasama dun sa affidavit niya, tila may testimonya siya na maaaring magpaliwanag kung anong nangyari specifically dun sa 125 million pesos na naubos in 11 days. Kasi merong bahagi nung affidavit na sinasabi na kinontak siya at kinatulong siya ni na Colonel Nolasco and eventually ni Colonel Lachica noong December 2022, no, para mag-deliver daw ng tatlo o apat na bag, no, duffel bag daw na may lamang cash sa iba't ibang mga location, no, including sa merong isa sa Office of the Ombudsman, parang sa compound ng Ombudsman, merong isa sa isang comedy bar daw sa Quezon City. At may isa pa, no, na basta gano'n, no. So ibig sabihin posibleng kasi ang nabanggit dito may pera na may amount siyang binanggit apat na bag, bawat bag may around 30 million pesos each. No? So medyo malapit doon sa 125 million. Tapos ang personalities na binanggit niya ay itong Colonels Nolasco and Lachica. Nabanggit sa previous hearings. Oo, sinabi ni Vice President at saka ni Gina Acosta, yung Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, sabi nila na, kay Lachica ko binigay yung 125 million pesos, tapos siya na ang bahala doon. Pero yun nga po, Congressman Tino, bago ko ibigay kay Ate Nympha yung pagtatanong, no? Kasi di ba alam naman po natin ngayon, may nakabinbin pa rin pong appeal sa Supreme Court patungkol po doon sa impeachment. So paano po yan? Hindi po ba magkakaroon ng problema kung sakasakali by February 6 may maghain po ng panibagong impeachment complaint, pero hindi pa ho nakakapagpalabas ng desisyon yung Korte Suprema, wala ho ba magiging problema rito? Kaya nga sinabi ko kanina, kung sakaling magdesisyon yung mga complainants na magfa-file na sila, ay handa tayong mag-endorse. No? Bahagi kaya ko sinabing ganon, ay dahil nga isang consideration pa yan na inaaral. No? Kasi yung mga complainants, ay meron ding, sila ang mga petitioners din, at kasama rin kami, sa petitioners sa Supreme Court, no? Para sa motion for reconsideration. Kasi kung sakaling ma-resolve na favorably yung in other words, kung pumabor sa reconsideration ng Supreme Court, ay hindi na kailangan mag-file muli. Yes, no? Kung hindi kailangan mag-resume na yung impeachment trial o mag-start na yung impeachment trial sa Senado. So yun ang usapin at decision point na dapat aralin kung pagdating ng Pebrero 6 na sinabi rin ng Supreme Court decision na date na pwede nang mag-file muli ng isa pang impeachment complaint,
So magiging decision ngayon kung ano ba, magpa-file na ba ng impeachment complaint o ibig sabihin nun parang tinalikuran na natin yung motion for reconsideration. Baka rin sabihin ng Supreme Court, nag-file na pala kayo ng bago Ayun nga po. Mutin academic na to. Or Parang pwede din naman po magkaroon ng ruling, Congressman Tino, na mag-a-apply na lang sa mga susunod pang possible impeachment cases. Pwede rin naman, no? Pero pero hindi basta nga natin sir, alam. ang nakikita ho ba ninyo, meron o wala pa, o ganito, kahit na wala pa yung Supreme Court ruling, kung tama ba yung timing nung filing ng impeachment complaint o hindi, in-expect po ninyo, meron talagang magpa-file po ng impeachment complaint against the Vice President come February. So, siguro mas ang sagot ko doon ay kailangang magkaroon ng pagpapanagot at pagsara dito sa usapin ng confidential funds at paano ito ginastos ng Vice Presidente. So, sir, yung dalawang sundalo na nabanggit na pinagpasahan daw po noong confidential funds, hindi sila natanong sa kahit anong forum hindi ba? Hindi na ho naimbita sa Senado o kahit sa Kamara, wala. Hindi din natin, wala na din hong, sir, hindi ho ba kailangan malaman kahit siguro sa Defense Secretary natin o sa AFP kung anong naging paliwanag ng dalawang sundalo kasi wala na hong narinig mula sa kanila eh. Yes. Tama po. May, in fact, parang ang pinakahuling balita doon, supposedly maglulunsad daw ang AFP ng sarili niyang investigation. Oh. So wala na tayong narinig after that. At tama kayo, wala nang narinig after that. No? So actually, nung binanggit ang mga pangalan nila, parang tinigil na yung investigations ng House. Diba? Yung House Good Governance Committee. Tapos, yun na nga, AFP na daw mag-iimbestiga, pero after that, wala na tayong narinig. At ang importante kasi ay kung sakaling totoo man pinagkatiwala sa dalawang ito yung confidential funds, yun pa lang ay labag na sa policy or guidelines na gumagabay sa paggamit ng confidential funds. Kasi ang sabi doon, ang pwede lang magpamahagi ng confidential funds ay either yung head of agency mismo, meaning si Vice President mismo, o di kaya yung Special Disbursing Officer. So basta sir, ang issue po dun sa kay Vice President ay yung pa ring confidential fund. So confidential fund, nung siya bilang Vice President, yung 125 million, bukod pa yung kalihim ng bukod pa yung hinawakan bilang kalihim ng DepEd. Yung sa kalihim ng DepEd, magkasama po yun. Opo. Kasama po yun. Ang natatandaan ko doon, sir, kung di ako nagkakamali, may sinabi siya na ginamit yung confidential fund sa pag-iimbestiga sa mga anomalya sa DepEd, kasama yung laptop na mga isinupply apparently ng SunWest na kumpanya ni Zaldico. Dating Congressman. Well, yan din na nakakatawa kay Vice Presidente, pabago-bago po ang mga paliwanag niya kung paano ginamit yung confidential fund. Depende sa kung ano yung mainit na issue. So, nung mainit yung issue ng laptop controversy na yan, ay sabi niya, well, actually, dyan namin ginamit yung confidential funds eh. Pero, during the hearings, dun sa Committee on Good Governance, ang unang paliwanag nila ron ay ginamit daw para sa mga youth forums with the AFP, para daw orientation against, alam nyo na, yung red tagging, yung so-called mga communist front organizations. Yun ang sinabi. At yun ang accomplishment reports na sinabmit ng DepEd sa COA. Pero sa mga hearings din na yun, napatunayan na nandun pa yung mga general ng AFP at sinabi nila, yes, may mga forum kaming kinundak, pero sariling pera ng AFP ang ginamit, hindi pera ng DepEd. So, kasama nga yun sa complaint na pineke ang accomplishment reports. Pineke ni Vice President Sara ang accomplishment reports na sinabmit sa DepEd. So, yan ang hirap po kay Vice President. Paiba-iba ang kwento niya kung paano raw ginamit yung confidential funds.
Opo. Pero ito, Congressman Tino, kasi sa isang panayam kay Congressman Edgar Erice, kasamahan nyo rin po sa House Minority Block po, no? Binabanggit niya, may mga kongresista umano magfa-file naman ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kumbaga, ang sabi po niya, dalawa yung aabangan na impeachment complaint sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa January 26. Kayo ho ba? May naririnig ho ba kayong ganito na impormasyon? Sino ho yung particular na kongresista na magfa-file? Pero alam ko, dapat siya yung mag-endorse, di ba? Although before, na parang naiulat din namin na si Congressman Kiko Barzaga, may balak din siya na mag-file nga ng impeachment against the president. Yes, in fact, I mean, ang panawagan ng dito sa issue ng flood control, di ba? Ang malawakang panawagan ng mamamayan, yung mga nagpoprotesta, nagrarally, ay lahat ng sangkot dapat managot, no? At malinaw na po, at tayo sa Makabayan, isa sa mga nangungunang nagpo-point out na tumuturo na po sa Malacanang, at hindi lang sa Malacanang, kundi sa Pangulo mismo, no? Na meron ding pagkakasangkot, no? Dito nga sa flood control corruption, no? Dahil naganap ang pinakamalalang pandarambong sa infrastructure budget noong 2023, 2024 at 2025, no? Ito yung panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. At particular dito sa unprogrammed appropriations, talagang lumobo ng husto sa ilalim niya, at direkta ang paggamit nito na ginamit sa flood control ay direkta ang responsibilidad ng Pangulo. Pangatlo, si Zaldico, at hindi lang si Zaldico, si Yusek Bernardo, no, na star witness or star whistleblower ng administrasyon, laban sa iba, ay tumuturo na rin na nagbigay ng kickback kay Pangulong Marcos. So ibig sabihin, may basis talaga. So, ibig sabihin, para mag-file. If ever, may basis. Para so, ibig sabihin po, Congressman, marami tayong aabangan, ano? Oo. So, with that, sir, maraming salamat po, sa ulitin po, Congressman. Thank you so much po. Ingat po palagi. Maraming salamat. Magandang umaga po. Yan po si Act Teachers Party List. Hilingan, walang pinong